Hey friends, kamusta po kayo? Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Today's episode po, we're gonna talk about the Visa Bulletin for December of 2024. Naku, ito na po ang huling buwan ng taong 2024. Excited na ba kayo sa 2025? Ako po very excited na. In fact, ginagawa ko na yung New Year's resolution ko eh. Number one daw po. Kailangan mas maging healthy for 2025, which means kailangan magbawas ng timbang. Kailangan kumain ng tama. Kailangan po ay tama ang tulog, enough sleep, o tama ang oras ng tulog, at bawasan ng stress. Yan po gagawin natin for 2025. Okay, so bawasan daw ang stress o yung mga sakit ng ulo. Kaya po yung mga bagay na nagpapasakit sa ulo nyo, ano po, iwas-iwasan nyo muna kung kaya nyong iwasan. Okay? All right, so for today's episode, we're gonna talk about the Visa Bulletin para po sa mga naghihintay. And I wanna share to you my screen. Ayan, okay? Yan po. Before we start, introduce ko ulit sarili ko, Attorney Elaine Antonio Bordeaux, immigration lawyer based in the United States, practicing for 16 years bilang immigration lawyer, member ng American Immigration Lawyers Association. Kung gusto niyo pong kumonsulta, mag-text 713-315-7793 or mag-email eb@eboardlaw.com. Okay, sa mga naghihintay, ito po ay ipapaliwanag ko sa inyo ang why it's taking a long time. And I've explained this so many times, okay? Ang immigrant visa ay limited para po sa mga non-immediate relatives, okay? So, kayo po, kung kayo ay in-sponsor ng inyong pamilya, papasok kayo sa isa sa mga category na ito. F1, F2A, F2B, F3, F4. Para makarating dito sa page na to, i-google nyo po Visa Bulletin kung anong month ngayon, December 2024. Bakit ba importante ito? Kasi dito nyo malaman kung ang inyong priority date ay current na, which means kukontakin na kayo ng National Visa Center to start the process with them. And then pag na-submit nyo na ang inyong mga dapat i-submit, your file will be sent to the US Embassy in Manila or in the Philippines for interview. Okay? So before I start, I wanna briefly talk about the process. So nagsisimula po ang family petition sa USCIS. Then pupunta po ito sa National Visa Center. And then pag natapos na po at nasubmit nyo, then it will be forwarded sa US Embassy po for interview. Okay? Now, when you look at this, look at chart B. Kung ang inyong priority date, paano nyo malalaman yung priority date? Yung date of filing po, nung nakatanggap kayo ng resibo, yung unang-unang resibo nyo, nandun po yung priority date nyo. That's why it's so important, okay? Now, yung priority date nyo, dito nyo po machi-check yan sa Visa Bulletin. Kung ang priority date nyo ay on or before, dito sa pecha dito, meaning, pwede na kayong mag-start ng process sa National Visa Center. You will be contacted by the National Visa Center, okay? So, dito po sa left side, you will see family sponsor categories. Isa po dito, if you're not an immediate relative, hindi ka asawa o anak below 21 years old o magulang ng US citizen, hindi ka po papasok dito. Ay, papasok ka pa, I'm sorry, pasok ka dito if you're not an immediate relative. So, going back, sino po ba ang mga F1 category natin? Okay. F1 category, unmarried sons and daughters of US citizens. Ito po yung nag-21 na at walang asawa sa Philippines on or before April 22, 2015. Kung ang priority date nyo ay on or before April 22, 2015. Ayan. Magsisimula na po ang NVC process ninyo. Kung lampas na kayo dito sa date na to, contact the National Visa Center. Kung mayroon po kayong lawyer, contact your lawyer po.
Okay? F2A category naman, sila po ang spouses, asawa, children, anak, na walang asawa ng permanent residence. Yung anak po is below 21. Yan, July 15, 2024. F2B naman po, unmarried sons and daughters, ayan, ng permanent residence. So, ito po yung nag-21 and up na, pero wala pa ring asawa. Ng permanent residence, meaning permanent resident po ang petitioner. Okay? F2B, October 1, 2013. Ang F3 category naman, ito yung mga married sons and daughters ng US citizens. So, US citizen ang petitioner, pero married na ang kanyang mga anak. Ang anak na pinipetisyon, ang category po ay F3, May 8, 2004. Ang F4 category naman, itong mga kapatid, brothers and sisters of adult US citizens. Ito po yung matagal talaga, di ba? Okay. Now, ang priority date na po ay July 22, 2007. So, kung ang inyong priority date na makikita niyo po sa resibo niyo ay on or before, ay kukontakin na po kayo ng National Visa Center. Or kung hindi pa po kayo kinokontak, you may reach out to the National Visa Center. Now, may nagtanong po, ano po bang gagawin pagka when the case reaches, kung dumating na ang kaso sa NVC or National Visa Center? Well, they're gonna give you instructions, of course. Meron po silang mga invoice na ipapadala sa inyo na inyong babayaran. Okay, babayaran yung immigrant visa fee and yung affidavit of support fee. Pag nabayad nyo po, and online payment po yan, ay po pwede na pong mag-upload ng mga documents. Okay, so after you pay, give it a little bit of time and then you can start uploading your documents. And then re-reviewin po nila yung mga dokumentong yon. Now, meron po tayong isang episode kung ano mga kailangang dokumento for that. Pero once it reaches NVC, may instructions po yan. Ang unang step, of course, payment ng invoices. So pag nabayaran nyo po yon, then mau-open po yung uploading ng documents. Pwede na po kayong mag-upload ng mga documents, yung mga nire-require nila. And then after that, ay re-reviewin nila yon. And then kung kompleto na, sasabihin nila sa inyo, documentarily qualified ka na. Now, i-interviewin ka na ba? It depends. Okay? It depends po. Kasi meron po minsan ay may delay. Hindi po minsan. Pangkaraniwang may delay sa interview. And as you can see here, if you go to chart A, ang laki po ng diferensya ng difference nila, which means yan po ang, so even though qualified ka na documentarily, pero wala pang actual visa available for you, hindi ka pa rin po mai-interview at the embassy. Okay, but you have to go through the NVC process. You have to submit your documents, and then kapag meron na pong visa available, actual visa available for you, then you will be scheduled for interview. So kahit po documentarily qualified na kayo ng NVC, kahit po, so, di ba, padadalan ka ng notice, babayaran mo, you submit your documents, and then sasabihin nila, DQ ka na, documentarily qualified. It doesn't mean na interview ka agad. So, wag ka pong mag-quit sa trabaho mo. Ayan, wag mo muna ibenta yung bahay mo. Okay? Wag ka mag-quit sa school mo just because na-DQ ka. Because sometimes it takes time, to get the actual interview from the embassy. Okay? Yan po ang honest, straight answer. So, wag kayong wag kayong magalit sa lawyers nyo. Okay? Lalo na pag DQ na kayo at naghihintay na lang sa US Embassy. And may proseso po talaga. And lalo from the Philippines, there's just so many applicants from the Philippines. There were delays in the past and meron pong delay, and because of that, nadidelay din ang interview. Okay? So, pag na-DQ kayo, wag niyong ibenta ang bahay niyo, wag niyong
don't make major changes, of course, until you get the interview and then until you actually get your immigrant visa. Okay? Yan po ang ating episode for today. If you want to schedule a consultation with me, mag-email po kayo, eb@eboardlaw.com or mag-text 713-315-7793. I do Zoom consultations every day. Kahit po nasaan kayo, we can chat online. So mag-text po kayo or mag-email. Till next time, bye-bye.